Sa mga araw ngayon, napakaraming tao sa mundo ang naniniwala sa Diyos. Gayon din, may maraming tao ang nagsasabi na nangunguna sila sa ganitong kalaking grupo ng mga tao. Gayunman, nasusulat sa Biblia, na sa mga huling araw, maraming tao ang manlilinlang ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng kabulaanan. Ang Biblia ay inilalarawan ang mga taong ito bilang mga bulag na taga-akay. Ang maraming bulaang propeta na hindi alam ang kanilang hinaharap, ang umaakay ng maraming kaluluwa sa hukay ng kamatayan. Tingnan natin ang aklat ng Matthew chapter 15. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ito ang katuruan ni Kristo. Ang mga taga-akay ay bulag, at ang mga sumusunod ay hindi alam kung saan ang daang dapat na pupuntahan, kundi lumalakad ng bastang-basta. Ito ang katotohanan ng mundo ng pananampalataya na tinataglay ng mga tao sa mga araw ngayon. Pag nakakatagpo nyo ang mga relihiyosong tao ngayon, at pinag-uusapan ang tungkol sa Pasko habang nangangaral, nagtatanong ang ilan, nasa Biblia ba ito? Kahit na nagsimba sila ng dekada-dekada, hindi nila alam ang Paskwa, ang pagkapari ni Melkisedek, ni ang propesiya tungkol kay Haring David. Hindi nila alam kung ano ang Urim at Tumim, ni kung ano ang kinakatawan ng dakong banal, at ng dakong kabanal-banalan. Dahil mayroon silang ganitong uri ng pananampalataya, hindi sila makakatanggap ng kaligtasan sa hinaharap. Mayroon silang malabong ideya na makakapunta sila sa walang hanggang makalangit na tahanan, sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Bulag nilang hinahanap ang Diyos ng may ganitong maling pangunawa. Kaya hindi sila mabubuhay ng matuwid. Makakapunta ba sila sa kaharian ng langit? Kung naniniwala tayo sa Diyos, hindi ba tayo dapat na tumanggap ng kaligtasan at pupunta sa kaharian ng langit? Ang pananampalatayang hindi maaaring umakay sa langit. Gaano ito magiging kakilakilabot? Patungkol dito, gaano tayo mapagpasalamat na hindi tayong iniwan ng Diyos na bulag, kundi hinayaan tayong makita ang katotohanan na mag-aakay sa atin sa kaharian ng langit. Dapat tayong magpasalamat sa makalangit na Ama na nagbukas ng ating mga mata at mga puso, para makilala natin ang ating espiritual na Ama at espiritual na Ina.